So, ang i-report karon or ako i-present sa inyo is how this initiation complex forms. So, the first one or the first step is the dissociation of ATS subunit. So, ATS subunit na to mag-dissociate siya into 60S and 40S. Meanwhile, kani nga mga EIFs or tawag ana sa ila is eukaryotic initiation factors. So, eukaryotic initiation factors 1, 1A, and 3. So, these factors will bind to 40S. Ang implication ana is mag-separate si 40S o 60S. So, kani silang tulo ka initiation factor kay gina-prevent nila ang pag-reassociate sa 40S padulong sa 60S para dili ma-form si ATS. Then, after that is dirita sa formation of the 43S pre-initiation complex. Pero before ana, magsugod na diri adapita nga pathway. So, natay EIF2 diri. Kani si EIF2 is mag-bind sa EIF2B, creating this complex. So, kaning white diri ang circle, bitaw kani. Kaning white, pasabot ana is GDP. So, wala pa siya additional nga phosphate group. Then, after phosphorylation, kay nahimo siyang GTP. Similar, di ba? GTP, yan siya. GTP. Then, after that, kaniyang complex is magbulag, leaving EIF2B, mabili na lang sa pathway is si EIF2 with its GTP. So, kani si EIF2 with GTP, mag-bind ni siya sa diria, creating a ternary complex. So, kaning ternary complex, kay mag-bind na pud ni siya diri sa 40S nga na ay initiation factor 3, 1, and 1A. Then, after ana is kanino kay ni bind naman ni siya diri og diri mag-bind na silang duha mag-bind na silang duha. Ang may tabuan is daghan na kaayo na silang mga kuan dira initiation factors tapos medyo bugat na bitaw molecule making it unstable. So in order for it to stabilize is natay stabilizing nga initiation factor diri Ang stabilizing initiation factor nato is kani si 3 o si 1A. And then moabot pud si 5 in order para ma-create ning 43S nga pre-initiation complex. So ang purpose ni 5 is stabilize ni nga complex. Kana stabilize na nga complex ang purpose ni EIF5. And then before delving into this part, mag-focus at address sa activation ng mRNA. So in activation of mRNA is makap siya diri natay cap mRNA man ni siya wala niya gipakita with sheet mo gud ano gud ang Harper's. So this is the mRNA. So this is mRNA. Ang kaning may tabo diri is natay 40F. Si 40F is mag-attach na siya sa cap. Ang may tabo dira si 40F is composed of 4 kanang EIF 4E plus EIF 4G dash 4A. Then i-explain lang nako na siya sa separate nga video. Then mo apil pod si PAB ana o si poly A binding protein. So ang purpose nila diri alang ikita tuloy lang nimo diri is si cap gi-form siya sa EIF4 F nga kuan na tawag ni initiation factors. Then sa tail nimo sa imong 3 prime, remember 5 prime na siya diri nya, 3 prime na siya diri. Ang ni PAB or poly A binding protein is ginabuhatan niya is gina-stabilize lang niya ni. And then nana po additional eukaryotic initiation factor diri which is si 4B. Ang ginabuhat ra ni 4B is usually manggod ang mRNA manggod kay naga double coil manggod na sila. Murag similar bitaw sa DNA. So in order for that kuan tawag ani kana bitaw kaning duha ka kani diri para ma-break ni siya kailangan tog ATP dependent nga helicase activity. So mo na siya ATP dependent helicase activity. Ang energy sa ATP kay gamiton sa helicase nga enzyme para mag-straighten si
mRNA. Wa man gishow ni kuan diri agud ni tawag ani ni Harper's. So nga siya na 4B dira Muna purpose ni 4B. And then kani po diri actually pag mag-bind na si PAB, ang may tabuan na actually kay mag-circular na ang imuhang mRNA na kay PAB dira, PAB, then somewhere between sa preceding or after sa PAB, makit-an po nimo dira ang cup. So bale na kay 5 cup no. Tapos na diri ang imong PAB. It's either na diri si cup or na diri So mo na purpose nila. So ang purpose nga mahimo siyang circular is to prevent the generation of the mRNA. Then after that, kani si 4 cup is mo attach na siya diri sa imuhang sa imong 43S pre-initiation complex. Mo-attach na siya dira Actually, ang 40S 40S, ang kani manggod ang nakadungag ra manggod anig number ni sa Swedberg units nimo is kani manggod sila kana sila nagdungag-dungag ra man na sila. Mga sila mga hinungdan silang kinabuhi. And then after that, pag naa ang mRNA sa imuhang 40S is maka-form na kaog 40S initiation complex. Nya, ang ganap ani nila diriya is maggamit og ATP. Magamit tama sa ATP. ATP dependent scanning to locate AUG codon. So si kani, si 40S is magamit siya ATP para pangitaon niya ni. Kay si AUG biya, ang ginakode biya ni AUG no kay si methionine. Kay imo ang starting codon man niya, imong starting amino acid. Then after that, nakita na niya, di ba? Diri siya gikan ganihan, naabot na siya diri sa AUG. So ni-move siya. After moving, ang may tabuan ni kay nakita naman ni ni small ribosoma subunit ang imuhang starting codon. Dira na magsugod og attach si 60S. Ya, dili pa man pwede mo attach si 60S kay present pa man ning mga surang-surang diri nga initiation factors. So ang may tabuan ni is ka-remember mo ganiha nga si EIF2 is kuan na siya GTP, di ba? GTP, phosphorylate siya diri phosphorylate, so high energy ni siya. Ang may tabuan ni is i-hydrolyze niya ni diri si 5. Kaning kuan diri ang GTP, hydrolyze niya gamit diri sa 5. Ang may tabuan na is magbulag na si 2. Pag ma-hydrolyze ni si kuan, si 5, si EIF5, is may tabo po na is birhon po nag-appeal si kanishi si 1, 3. So matanggal na siya, leaving na lang, mabili na lang sa original ni mga complex is si 1A. Then mosulod na po si 5B. Ang may tabuan na kay mo fuse na siya sa imuhang 40S. Mo fuse siya ng 40S, no? So na kay 40, 40S plus 60S is equals 80S nga Swedberg units. So, kompleto na imong ribosome. After kay di ba naabot naman si initiation factor 5B or correct initiation factor 5B. Ang purpose ni 5B actually kinagadala na siya og kani GTP. Ang GTP niya is gamiton na siya sa elongation diri sa dapitang part. After pag magamit na siya is tanggalon na pud niya apil si 1A, tapos ang iyahang phosphate is matanggal, making it mahimo siyang EIF5 tapos 5 basta EIF5B tapos dash ADP na siya. So for elongation. So mao na siya kaganapan dira. I hope na understand ninyo.